Good day kapadyak and welcome to Shop Vlog. Sa video natin ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa tire pressure. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Di ba like na rin? Ang tire pressure, yan yung dami ng hangin na linagay mo dito sa gulong mo. So, masusukat ang tire pressure gamit ang PSI. Ang ibig sabihin ng PSI, pounds per square inch. Dito sa gulong natin, lagi yan may nakasulat na recommended PSI. Katulad dito sa gulong na hawak ko, ang sabi dito, 40 to 65 PSI. Kung minsan, may mababasa ka rin na bar. Itong bar na to, metric system naman siya. Ang equivalent ng 1 bar ay 14.50 PSI. Okay, so para makuha mo ang tamang PSI na kailangan mo, medyo madami kang i-consider na factors. O tara, isa-isahin natin. So malaking factor din ang tire type. Kung ang ginagamit mong gulong, yung katulad nito, yung road tires, street tire, na semi-slick or slick tire o super slick, kailangan mo talagang taasan yung tire pressure niyan. Kailangan nila higher PSI para mas maging efficient sila, saka para mas bumilis. Pero hindi mo kailangan tigasan ng todo o papaabutin mo sa maximum PSI. So kunyari, ang gulong mo katulad nito 65 PSI. So ilagay mo lang 50 PSI. Okay na yun. Pero yun nga lang, keep in mind, the more air you pump, the more heavier it gets, di ba? Kung ang gamit mo naman ay off-road tires, so yung katulad nito, pang mga trails, pang enduro, mas required kang gumamit ng mababang PSI. Kaya rin nilalambutan nito mga off-road tires o yung mga trail tires para mas kumapit sila sa loose ground o yung mga rocky terrain. Mas efficient to kapag malambot. Tapos kung gumagamit ka naman ng generally used tire na ginagamit natin, yung mga fast rolling kung tawagin, itong mga all-terrain. Ayan, kapag all-terrain, maliliit yung knobs. Pero, dikit-dikit siya, kaya medyo fast rolling. So, itong mga ganitong gulong, nasa gitna lang yung tire pressure mo dapat. Mid PSI lang siya. Hindi siya pwedeng sobrang tigas, hindi rin siya pwedeng sobrang lambot. Nasa gitna lang, balance lang. So next naman natin yung tire size. Kung gumagamit ka ng manipis na gulong, mapa-road bike man yan o MTB, kailangan mong taasan yung PSI. Kung medyo malalapad yung gulong, katulad nito, or yung mga road bike o gravel bike na naka 38C, 40C, 45C, yung mga malalapad na gulong, kailangan yan lower PSI. Malaking factor din yung rider weight. Kung medyo heavy rider ka, mas mainam na dagdagan mo pa yung PSI ng gulong mo. Kailangan mo kasi medyo matigas doon para kapag umupo ka na o nakasakay ka na sa bike mo, so hindi siya gaano magde-deform. Parang bilog pa rin siya. Kapag naka-high pressure yung gulong mo, high PSI, titigas yung gulong, obviously. Titigas siya. Siyempre, kapag matigas yung gulong, matagtag, hindi siya comfortable. Pero, kapag matigas naman yung gulong mo, less rolling resistance. So, mag-i-improve ang bilis mo. Kasi mas madali na siyang ipadyak, mas magaan siyang ipadyak. Yun nga lang, kahit mabilis siya, maapektuhan naman yung handling niya sa cornering. Dahil sobrang tigas ng gulong, hindi nagde-deform sa kalsada. Kaya yung pakiramdam ng handling mo, medyo sensitive. Tapos kapag liliko ka na o magko-cornering or medyo magbabanking ka, kunyari kumakarera ka, may chances na dudulas yung gulong mo. Yung pag-deform na sinasabi ko ganito. So, dapat lumalapat yung gulong, medyo deform siya, medyo flat siya ng konti. Ngayon, kapag lumiko ka, dapat magde-deform yan pag ganyan. Yan, kunyari, nakatagilid ka. Kailangan magde-deform itong part na to para itong shoulder knobs lalapat dun sa may kalsada. Kapag sobrang tigas din ng gulong, mahirapan ka rin sa preno. Kapag nag-hard brake ka, imbis na kumapit yung gulong mo, mag-i-skid lang dahil nga
matigas, hindi nagde-deform sa kalsada. Less traction. Ito rin ang hindi maganda sa matigas na gulong. Mas mataas yung chance na mabutasan ka. Dahil yung rubber, kapag matigas yan o high pressure, nag-i-stretch. So, kapag nag-stretch yan, ninipis yung rubber. Ngayon, dahil manipis yan, wala na siyang protection sa butas. At ito naman yung pinakatatandaan nyo, kapag matigas yung gulong, mas mabilis din siyang mapudpud. Kaya pansinin nyo sa mga tropa nyo o sa mga ibang siklista na makakasabay nyo sa daan. Yung shoulder knobs nila buo pero yung center patch pudpud na. Kaya sa mga street tire katulad nito, mas makapal yung rubber dito. Para kahit mataas yung PSI niya, mas matagal siyang mapudpud. Kung naka low PSI yung gulong mo, syempre lalambot siya. Soft tire na siya. Ang hindi lang maganda sa soft tire ay high rolling resistance. So medyo mabigat siyang ipadyak. Dahil kapag malambot ang gulong, mas nagde-deform yan sa kalsada, lahat halos ng patches niya dito, lahat ng knobs, kumakapit sa kalsada. Magkakaroon siya ng extra traction na hindi mo naman kailangan. Pero maganda din ang soft tire pang-improve ng acceleration. Mas kuwang-kuha mo yung kagat niyan, mas kuha mo yung arangkada mo. So medyo maganda rin ng soft tire. Mas controllable na yung handling niya. Mas mafe-feel mo siya. Hindi siya yung parang sobrang sensitive. Lalo na kapag magko-cornering ka o babanking ka, yung itong shoulder knobs lumalapat sa kalsada. Kaya meron kang extra grip, meron kang extra traction kapag liliko ka. Hindi ka basta-basta dudulas. Kapag malambot ang gulong mo, mas mag-i-improve din ang braking power mo. Mas kapit na kapit siya sa kalsada. Alam niyo ba, kapag ang gulong mo medyo malambot ng konti, may hidden ability yan. Huh? Ang hidden ability niyan, hindi basta-basta nabubutas. Nagiging puncture resistant siya. So dahil nga konti lang yung tire pressure niya, mababa, yung gulong niya, yung goma, hindi na i-stretch out, hindi nababanat. Kaya yung goma, medyo makapal. So lahat yan, depende na lang sa'yo. Itong mga ine-explain ko, baseline lang to para meron kang idea. In reality, ikaw na rider lang, makakatansya ng kung anong tire pressure ang pwede sa'yo. Wala talagang tamang sagot dyan. Kaya ang masasuggest ko sa inyo, bombahan nyo muna yung gulong nyo. Unti-untiin yung bawasan yung hangin hanggang ma-feel nyo na, uy, okay ito Uy, medyo malambot pero may konting bilis. Basta ma-feel mo na parang tama yung pakiramdam ng bisikleta, okay na yung hangin na yun. So, tatandaan mo na yung hangin na yun. Okay, so yun guys, ang tire pressure. So, kung nakatulong itong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa, o kung may gusto kang idagdag, comment down below lang. Okay, so yun lang. Ayos! Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.